I didn't date anyone. It's because feel ko pag may dinate ako, syempre tataas ang expectations ng tao. So, yung time na yon, yung day na yon, for family talaga. Well, nag-mall show kami sa SM Valenzuela. Then after, nag-church na ako and dinner with family. For yung decision mo is to spend with family, walang nag-invite? Meron, may nag-invite. Kaya lang nga, ayoko kasi na parang pag pumayag ako, syempre, isipin pa rin natin na on the day of Hearts Day, siya yung kasama ko. So, medyo parang something, di ba? Parang, special, ganyan. So, sabi ko, naku, wag na lang. Tatanggihan ko na lang lahat para fair. Ay, madami. Maraming Ay, hindi naman marami, pero, joke! May nag-invite ba dito na cast ng ano? Ng Meron. Nanay? Nag-iisa. Akala ko dalawa. Sino yun dyan? Papanggitin ko pa ba kung sino? Hindi pa ba obvious yun? Hindi sinabi. Sinabi niya na ba? Hindi pa naman. Hindi namin Si tinanong. Renz, tinanong ako. Tinanong ako ni Renz. Ang ano nga ni Renz, yung persistent niya eh. Talagang, sabi ko, tatry ko. Pag natapos ng maaga yung family gathering namin, tatry ko. Tapos talagang humihingi siya ng update. Uy, Chris, ano tuloy ba? Ganun. Basta pag hindi tuloy ganun talaga. Saka tuloy-tuloy yan hanggang anong araw na. Sinecheck niya kung available ako nung gabi niyo. Kaya lang, late na natapos na niya. Kung i-invite ka niya na hindi Valentine's Day at walang dating, Would you? Kapag ako, hindi actually lumabas na kami one time. Nag-movie na kami, nag-dinner na din kami. Ano ata yung mga a month ago lang. Lumabas na kami. How was the dinner? Okay naman, sarap kasama si Renz eh. Makulit, tapos napakatalino rin kasi ni Renz. So, ang dami mong matututunan pagkasama mo siya. mukhang tahimik niya eh. Ha? Mukhang tahimik, di ba? Tahimik na yan pag ganyan, pero saka very expressive siya sa nakikita niya. Tapos nung una nga, akala ko joke lang. Kasi nakatrabaho ko na si Renz before sa Prinsesa ng Buhay ko. So parang ano lang nung una, parang asaran lang or parang minsan feel ko may masyado lang. Kaya lang patagal, umaabot sa point na nagpapadala na siya ng flowers sa bahay. Tapos pupunta siya sa taping na may dalang iba-iba kung ano ang dala niya for me. Oo, iba-iba talaga, iba-ibang food, ganyan. Sabi ko, teka lang, kung joke lang to o kaya for show lang, parang ba't umaabot kahit personal na? Alam mo yun, yung hindi na trabaho. Yun, natuwa lang ako. Saka kahit kasi wala siyang, hindi ko naman sinasabing wala siyang nakukuha in return. Pero of course, hindi rin ako ganun ka-responsive kasi unang-una, ayoko rin naman na magpaasa. At the same time, parang ang aga pa para magpakita ko ng feelings or mag-entertain ako. So, hinahayaan ko lang. Pero siya, consistent talaga siya. Gano'n nakatagal na naniligaw? 2 months na siguro. But are you in a stage na parang ready ka na ba makipag-relasyon ulit or hindi pa? Ready. Ready naman ako. Kasi feel ko nasa point na rin ako na I can balance everything na dumadating sa buhay ko. Kung may love life, kung may trabaho, kung may family, feel ko kaya ko na siyang i-balance. And yun, ready naman ako. It's just that ayoko kasi ng wasted time. So feel ko pag may taong naniligo or nakikipag-date, pag alam kong walang chance or alam kong hindi ko naman kumbaga, titingnan ko na yung future na tatagal, kung hindi naman tatagal. Hindi naman sinire-reject ko, pero ano na, parang medyo umiiwas na ako. So, kahit open ako for dating, ang picky ko pa rin kung saan ako papayag, kung saan kanino ako papayag. Kung sino naman yung chances ni Ren? Chances siguro siya ngayon nasa 50. Sa? Nasa 50. Taas na yun Wow. Napawawa ko. Napawawa ko sa tip. Taas na yun. Kasi hindi talaga ako masyadong nakikipag-date ngayon. Saka hindi ko masyadong naiisip yung love life. Baka after itong little nanay, isipin ko na siya. Nalungkot na ako. Sa kanya ba galing yung flowers dun sa Instagram? Mm-mm. Yes.
Nakadalawang flowers na ata. Okay, I'm going to the show. Kasi one of the challenges nung nag-portray din ng special child na role si Miguel Tan Felix is parang naka-observe yung mga cast and crew and the people around him na parang natadala niya sa Parang Bahay. napipick up after na. take yung ano, ikaw, did you also parang na-realize sa sarili mo na parang, oh my god, nagiging ganun na ako, nagiging Oo Pinay naman. na. Lalo ng taping 24 hours. So, even sa break time namin, Pinay talaga ako. And at the same time, every time nakikita ko na sina Mark, nakikita ko na sina Wancho, naging Pinay talaga ako. Kasi kumbaga nasanay ako na Sila yung- silang ka-excite ako. So, pag nandyan sila, ganun ako. Yun, nadadala ko talaga siya. Kaya nga, even nga pag lumalabas ako with friends, kasi di ba may lisp ako si Tinay, yung S niya at saka yung T niya. Pag nakikipagkwentuhan ako, hindi ko napapansin, gano'n na. Nalalabas ko siya ng very natural lang. Sabi ko, "Uy, sorry, ganun." But the effort is not as as before. Na when you started, ganun ba siya ka-challenging to be Pinay? Is it Hindi na. Kasi ko na siya parang nagamay ko na eh. Kaya lang of course, kailangan ko rin lagyan ng ibang flavor ng timpla. Kasi nakakasawa kung na-establish mo na. Tapos ganun-ganun na lang pinapalabas mo every episode or tuwing eksena, wala nang bago. So kailangan dagdagan ko rin ng mga bagong nuances, mga bagong mannerisms para may titingnan din, may abangan ulit sila kung anong ibang acting ng character. what is your response on, mga tao na nagsasabi na this is by far your best performance yet in any maybe TV or movie? And you could win some acting awards for this. Yun na nga yung pinagdadasal ko. Araw-araw pinagdadasal ko kay Lord. Pinagtitirikan ko pa ng kandila. Hindi na, natutuwa ako kasi ang dami ko nga nababasa sa social media accounts ko. Hindi ko lang akalain na maging ganun kaingay or responsive yung tao about Pinay. And yun nga, may mga haters turned into followers, may Yes. mga ganun na, may mga bashers na nagugustuhan na nila ako, tapos yun, kumbaga nakatulong siya sa akin dahil nagkaroon ako ng mas maraming followers and mas maraming nagmamahal kumbaga. Alam naman natin sa showbiz yung nagbubuhay sa atin sa amin yung mga fans or mga supporters mo yun lang naman yung magdadala sa'yo So happy ako dahil may nag-start na ulit mag-love sa akin after so long. Sa lahat kung tayo sa mga naging roles mo before, halos lahat kasi romantic, love team, tweetums, and this one is your first real character. Kung bibigyan ka ng project next to this na rom-com ulit, would you be picky or tatanggapin mo ba or mag-require ka na ng certain role talaga? Never naman ako nag-require Never ako naging picky, never ako tumanggi, never ako pumili. Kasi siguro dahil sa lahat ng shows naman na binigay sa akin ng GMA, kumbaga parang lahat naman pumasok sa personality ko or sa image ko. So, wala naman akong pinipili. Pero gusto ko ulit gumawa ng rom-com na... Namimiss mo? Namimiss ko Namimiss ko din yung love team. Kasi more on family, family love, more on ganun Mas umiikot talaga siya sa family goals. So, nakakamiss din yung love team. Pero happy ako kasi sa lahat nga ng ginawa ko, puro love stories. At least ngayon pa nakatouch ako ng mga mothers, nakatouch ako ng family, ng mga anak, ganun.